kwento ko na nga kung ba't ako umalis. Naanib po ako, mga kapatid, 1996. I was 16 years old. So, utu-utu pa ako. Ngayon, hanggang ngayon naman, utu-utu pa rin ako eh. Eh di, just imagine kung gaano ako ka-utu-utu that time. 16 years old, 1996. So, kung paano ko naanib, bigyan ko rin ng background. Bago ko naanib sa MCGI, na dati ang pangalan ay Iglesia ng Diyos. Oy, mga kaanib sa Iglesia ng Diyos, haligat sa Liga ng Katotohanan, kay Kristo Jesus, yan. Ah, naanib ako dahil sa ah, pakikinig sa panonood sa dating daan na ang unang nanood sa amin kasi born again ako noon eh. Born again ako noon. Ang unang nanood sa amin sa pamilya namin tatay ko. So, ang turning point namin doon nung bago kami magpadoktrina. Ito importante to, brad. Aha. Tignan nyo kung ikumpara nyo to ngayon sa dati. So, nung magpapadoktrina na kami, bago kami mag-decide na magpadoktrina, hinamon namin yung dati naming pastora. Sabi ko namin, pastora, gusto raw po kayong makakausap nila ng dating daan. Para malaman po kung talagang sino ang totoo sa atin, sa inyo, sa amin. Alam ko noon, hindi pa nga ako kapatid. Dinala ako sa Lumang Sentral, ang paksa Armageddon eh. So, manghang-mangha ako noon. Armageddon, si Bes ang magpapaksa. Grabe, ang lalim. Kumbaga, high na high ka eh. High na high ka sa mga paksa noon eh. Mm. Which is, kasama din sa gusto kong i-point, ano. Lahat yan kasama sa gusto kong i-point. Nagmanggagawa agad ako. Tinanggap ko yun na bawal na kami mag-asawa. Alam mo, kahit sasabihin nila ngayon na hindi naman bawal mag-asawa, hindi nila pwedeng itanggi yan, brad, eh. Kasi, ba't kung hindi pala bawal mag-asawa, ba't yung mga kakilala kong nandyan pa, yung mga kamag-anak ko, tumanda na lang ng edad ko, 40, kay edad kong mid-40s, MU, hanggang ngayon, MU pa lang silang dalawa. Oh, ano yun? Akala ko ba hindi bawal mag-asawa? Bakit hindi pa rin? Ah, alam mo yun, ang dami-dami kong kakilalang hindi na nag-asawa, lalo na yung mga hardcore. Hindi na nag-asawa, yung Yes. mga manggagawa dati na hindi na nag-asawa. So, hindi nila Totoo. pwedeng itanggi na hindi nila pwedeng itanggi na hindi nila pinagbawal Nampal. mag-asawa, lalo na sa mga manggagawa. Bawal talaga si Sis Luz, tumandang dalaga na lang. O, hindi ba Oo. bawal mag-asawa yun? Dahil nga sa mga aral natin noon na kesyo malapit na dumating ang paghuhukom, malapit na 8 years, 15. Ang maximum ko narinig, parang 15 years kay Bes. 15 years na lang, babalik na si Kristo. So, doon, tinamad na kaming mag-aral. Katunayan, top notcher ako mula kinder. Brad, mula kinder, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling no, kung ano mang, kung may bangko man ako dapat buhatin. Mula kinder hanggang grade 6, valedictorian ako eh. Ibig sabihin, nung elementary ako, napagod. Ang niyayabang lagi ng tatay ko nung buhay pa. Napagod siya akyat panahog sa stage kasi ang dami kong ang award. Until, hindi ko maintindihan or meron silang sinasabing purpose kung bakit nila ginawang CD. Doon na ako sabi ko, ano pang silbi ko ako? Magpe-play na lang ako ng CD. Ngayon, kinausap ko si Brad Sani noon, Brad Sani Katan. Kung ba't ako, ang sagot lang sa akin ni Brad Sani, na wala na ako na isagot. Sabi niya, ayaw mo ba na si Brad Eli mapakinggan ng mga kapatid? Di syempre, anong isasagot mo doon? Mm-hmm. Di kahit anong isagot mo doon, palalo ang labas mo eh. Oo. Di ba? Gawa Hindi na ako sumagot. Di ba? Oo, tagilid ka pag sumagot ka. Hindi na ako sumagot. So, inisip ko, ako may mali. Ako may mali. Malamang ako may mali. So, tinanggap ko yun. Ako may mali. So, lumipas. That was 2003. Parang 2000, hindi. Bago mag 2003, inactive, nag-ano na ako, hindi na ako nagmanggagawa. So, nagmanggagawa ako parang 1996 to 2002. Something like that. Ganyan. So, hindi na ako nagmanggagawa. Hindi nga ako formal na nasuspindi. Hindi nga ako alam mo, circular. Hindi naman ako na circular eh. Pero, kumbaga, hinatulan ko ng sarili ko na, hindi na ako karapat-dapat. So, doon na ako nagsimulang manlamig. Until, tuluyan na akong hindi umattend noong 2008. 2008, yan, natatandaan ko, hindi na ako masyadong umaattend. Ayun na.
Pero Brad, ito gusto ko maintindihan ulit ng mga nakikinig ha, ng mga nanonood at makakapanood pa kasi alam ko ang live, hindi naman yata nawawala ito ng 30 days eh. Yes. At saka So, ito dito so, sa iba't ibang platform. Kasi oo. maraming nag-aabang dito, brother. Hindi ko alam kung pwede kong banggitin pangalan mo. Pero nakaano naman, nakalantad Nandyan na naman. eh. Andyan na, si brother Ili. Pambira ka eh. Ano naman to, maraming nag-aantay, nag-aabang na ma-upload kasi kagaya nga nung nag-usap tayo, di ba may mga tinanong ka, meron bang closet? Oo, meron closet. Kaya lang hindi ko pwedeng ano, kasi nangako ako sa kanila Oo. pagka sinabi ko, sisirain ko naman yung ano, yung pangako ko sa kanila. Okay. So, yan, wala akong alam dyan. So, ang ano ko lang, ang point ko lang, ang gusto ko lang sabihin, yung sinabi mo kanina na may inihahanda kayo, sana ano, tawag dito, sana, at alam ko naman na hindi yun bluff. Yes, hindi yun Hindi, lang. alam ko naman na hindi. Alam ko naman na hindi yun bluff. At ano ko dyan, tawag dito, kasi wala na akong ano eh, wala na ako na hindi na ako papakinggan ng mga kamag-anak at kapatid ko eh. Hindi ako papakinggan eh. Hindi ako papakinggan, Brad eh. Hindi ako papakinggan kasi kwento ko na nga kung ba't ako umalis. Sige. May oras ka naman, 'di ba? Anong oras ka? Meron naman akong oras. At pakilala ka muna kung kailan ka naanib, ano bang naging tungkulin mo. Bakit ka Pambira. kilala Eto ni na. Josel at saka ni Daniel Rason personal? Eto na, eto na, eto na no. Walang yaka talaga na ano mo ako, na corner mo ako, walang Nawala yaka. nga pa tuloy Na ako. corner mo ako doon, walang yaka, hayop. Eto na no. So ganito, I will tell the story as brief and concise as possible. Ayoko din namang ano eh, humaba yung kwento ko. So bottom line, naanib po ako mga kapatid, 1996. I was 16 years old. So utu-utu pa ako. Ngayon hanggang ngayon naman utu-utu pa rin ako eh. Just imagine kung gaano ako ka-utu-utu that time. 16 years old, 1996. So, kung paano ko naanib, bigyan ko rin ng background. Bago ko naanib sa MCGI, na dati ang pangalan ay Iglesia ng Diyos. Hoy, mga kaanib sa Iglesia ng Diyos, haligi at saligan ng katotohanan, kay Kristo Jesus, yan. Naanib ako dahil sa pakikinig sa panonood sa dating daan na ang unang nanood sa amin kasi born again ako noon eh. Born again ako noon. Ang unang nanood sa amin sa pamilya namin tatay ko. Tatay ko. Wala na siya. 2006 wala na siya, pinagpahinga na siya. So tatay ko ang unang nakapanood. Ngayon, nagkataon naman dun sa eskwelahan ng kapatid ko nung dalawang bunso kong kapatid, sa tapat nun may nagtitinda na kapatid. Aha. Katunayan, nanonood ng dating daan eh. So in short, naging nakausap niya. Yan. So madaling salita, nanonood kayo ng dating daan, ganito, men. Kaanib pala kayo. Sa madaling salita, inoferan kami ng Bible study. So, nag-Bible study kami. Bible study. So, Bible study kami. If I'm not mistaken, nasa less than 10 kami nung nakikinig eh. Siguro mga 8 or 9 katao kasama na ako. Mga uncle ko yun. Ako lang yata yung bata. Ako lang yung bata. Ako lang yung bata. Kasi yung mga kapatid ko, saka yung mga pinsan ko, ano yun eh, parang second or third wave na ng ano namin eh, na naanib eh. Pero ako lang yung bata na, yes, parang ako lang yung bata na nagpapa-Bible study that time. Ang mga manggagawang dumistino sa amin, yung iba wala na rin. Brad Nestor Serafin, Brad Orly Cruzada, Brad Nestor Magdaraog, Brad Shani Catan. Para alam nila na legit akong naging kapatid. Brad Shani Catan, Brad Orly Cruzada, Brad Nestor Magdaraog, Brad Nestor Serafin, Brad Noel Gonzales. Yan. Ewan ko kung mga kilala mo sila. Kilala ko si Brad So, Rosada, yun yung kamay. yung pagkiniliti mo sa baba, galit na galit. Mag-aaway kayo nun. May asawa na May yun. kiliti sa baba. Anyway, so born again kami noon.
Aha. Tapos, eto na. Nagdadasal na ako. Nung sabi ko, alam ko pag born again. Siyempre, pag born again, kayo na yung maliligtas eh. Okay na yun eh. Kumbaga. Ah, Tapos may ganito na magaling sa Biblia. Lahat ng tanong sinasagot. Walang hindi alam, nananalo sa debate, walang inuurungan. Si Bes nga, ano. So, ang turning point namin doon, nung bago kami magpadoktrina, ito importante to, Brad. aha. Tignan nyo ikumpara nyo to ngayon sa dati. So, nung magpapadoktrina na kami, bago kami mag-decide na magpadoktrina, hinamon namin yung dati naming pastora. Sabi ko namin, pastora, gusto raw po kayong makakausap nila ng dating daan. Para malaman po kung talagang sino ang totoo sa atin, sa inyo, sa amin. Pambira, ang sagot lang nung pastora namin, nakikinig na pala kayo dyan, di dyan na lang kayo. Grabe. O, di pinamigay kami. Sabi ng mga destinong manggagawa sa amin nun, ginamitan kami ng talata. Alam mo naman tayo Alam mo naman tayo, pag base sa Biblia. Yan ang trademark ng dating daan ng NCGI. Yes. Ayon sa Biblia. Oo. Yan, isa pang point yan, isa pang point yan. So, sabi, ang mabuting pastor ika, sabi, iiwan ng siyam na tupa, tapos, para Ah, hanapin yung isa. tawag. Lahat kami na, paisip, oo nga, no. Abay, di, sige, dito tayo, ito yung totoo. Kung talagang mabuting pastor yan, madaling salita, Brad, nagpa-doktrina kami. Aha. Na yan doktrina, isa pa yan, isa pang point yan, isa pang senyalis yan eh. Mamaya ipo-point ko lahat Hindi nagpa-doktrina alam ko noon hindi pa nga ako kapatid. Dinala ako sa Lumang Sentral ang paksa Armageddon eh. So manghang-mangha ako noon. Armageddon, si Bes ang magpapaksa. Grabe, ang lalim. Kumbaga high na high ka eh. High na high ka sa mga paksa noon. Mm. Which is kasama din sa gusto kong i-point lahat yan kasama sa gusto kong i-point eh. Ang nangyari dito na nagmanggagawa agad ako 1996 nagmanggagawa agad ako. Tinanggap ko 'yon na bawal na kami mag-asawa. Alam mo kahit sasabihin nila ngayon na hindi naman bawal mag-asawa. Hindi nila pwedeng itanggihan, Brad, kasi ang dami kong ba't kung hindi pala bawal mag-asawa, ba't yung mga kakilala kong nandyan pa, yung mga kamag-anak ko, tumanda na lang ng edad ko, 40, kay edad kong mid-40s, MU, hanggang ngayon, MU pa lang silang dalawa. Ano yun? Akala ko ba hindi bawal mag-asawa? Bakit hindi pa rin? Alam mo yun, ang dami-dami kong kakilalang hindi na nag-asawa, lalo na yung mga hardcore, hindi na nag-asawa, yung Yes. mga manggagawa dati na hindi na nag-asawa. So, hindi nila Totoo. pwedeng itanggi, hindi nila pwedeng itanggi na hindi nila pinagbawal mag-asawa lalo na sa mga magagawa. Bawal talaga si Sis Luz tumandang dalaga na lang. Hindi ba Oo. bawal mag-asawa 'yon? Hindi mo pwedeng itanggi sa akin. So isa pang point 'yan isa pang point 'yan. So isa pa dahil nga sa mga aral natin noon na kesyo malapit na dumating ang paghuhukom, malapit na 8 years, 15. Ang maximum ko narinig, parang 15 years kay Bes 15 years na lang, babalik na si Kristo. So, doon, tinamad na kaming mag-aral. Katunayan, top notcher ako mula kinder. Brad, mula kinder, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling kung ano mang, kung may bangko man akong dapat buhatin. Mula kinder hanggang grade 6, valedictorian ako eh. Ibig sabihin, nung elementary ako, napagod. Ang niyayabang lagi ng tatay ko nung buhay pa. Napagod siya akyat panahog sa stage kasi ang dami kong ang award. So, para lang magkaroon ng idea, masipag ako masipag ako, ano bang Mag-aral. tawag dito? Competitive ako sa eskwelahan. Pero nung maanib ako dyan sa MCGI, biglang bumaba yung pangarap ko. Yung pangarap ko dating mag-arkitekto, mag-doktor, kinalimutan ko yun. Kasi babalik na para ano pa. So, ano na lang, mag-aral na lang for the sake na may matapos, ganyan-ganyan, para lang
Pero, hindi na yun ang target eh, kasi, ano na eh, malapit na eh. So, nag-focus ako sa pagmamanggagawa. Ah, ayun, nag-focus ako sa pagmanggagawa, pero nag-aaral pa rin ako. Katunayan, sa eskwelahan, sa high school. Nung high school, ang tawag sa akin ng mga klase ko. Alam mo, dati pa lang, ito hindi natin nakikita, ano? Dati pa lang ang tingin na, dati pa lang, high school pa lang ako, ang tingin na sa akin, Antikristo. Ang tingin na sa dating daan kulto. Mhm. Dati pa, brad, dati pa. Ang tingin na sa atin, ang tingin na sa akin, kulto ako. Ang tingin na sa akin dati, Antikristo ako, ganyan-ganyan. Siyempre, mind conditioning, ang sabi sa atin, ay, pag-uusig yan. Eh, di pag-uusig. Mm. Kumbaga, o di, sige, Oh. sila mali, tayong tama. Tayo lang naman ang tama. Eh. Mind conditioning, tayo lang naman ang tama. Lahat yan, mali. So, Oh. wala akong pakialam, magalit kayo lahat sa akin, basta ako nasa totoo. So, nairaos ko yun. High school, katunayan, pag nalaman ng mga kaklase ko ngayon na na-discover ko ito, baka tawanan nila ako. Di sabi sa'yo. O, di ba? Binubuli kasi ako nung bata ako. Nung Oh. high school ako, binubuli ako. Hanggang ngayon, pagka nagre-reunion kami via Zoom, binubuli ako nung mga ano talagang todo. Anyway, so nagmanggagawa at naging ano pa ako, sumali pa ako sa choir, sa Cavite Rizal Choir. Si Kaya Ad. kaya din CRC, Oh. Cavite Rizal Choir. At ang katunayan, yung kantang Itanong Mo Kay Soriano, yung conductor namin ang nag-compose noon, si Aris Biray. Aris Viray, yung namatay. Oo. Yung namatay na siya eh. Namatay Oh. na, pinagpahinga na rin yun. So, siya nag-compose noon. At kami ang unang kumanta noon. Tapos, so, nag-choir. Ano pa ba? Kaya ako, kilala ni Kuya Jok. Aha. Ayan partida. Kasi ganito, brad, hanggat maaari, may natitira pa akong respeto sa kanila eh. May natitira pa akong respeto sa kanila kay Kuya Jok, kay Kuya Daniel. May natitira pa akong respeto eh. Bilang tao, gusto ko silang irespeto. Ayoko silang tawaging by names. Ayoko silang tawagin na kung ano man. Kuya Jok pa rin ang tawag ko diyan. Mhm. Kasi nga, may natitira pa akong respeto eh. Bilang tao, nire-respeto ko pa rin sila. Anyway, tuloy ko yung kwento. Kaya kilala ako ni Kuya Jok. So, uh, fast forward, naging manggagawa. Tapos, ito na, Brad. Ito, mahalagang point to. Mahalaga na namang itong sasabihin ko. Naging inactive ako. Nabanggit ko na sa ito eh. Ewan ko kung nabanggit ko na sa iyo. Naging inactive ako nung gawing, siyempre, di ba, manggagawa kami, no? Mm. Manggagawa kami. Alam mo, ngayon ko lang na-realize, itong dahilan kung ba't ako nanlamig, kasi hindi ko to binobroadcast. Hindi ko to sinasabi kahit kanino dati. Kasi Mhm. nga, pag nalaman mo kung ba't ako nanlamig, kung ba't ako nagsimulang manlamig, hahatulan mo ako na ay, kaya pala palalo ka pala eh. Ano ka pala Mhm. laban ka pala Mhm. kaya pala So, pero, ngayong na-realize ko, hindi. Kasi, kaya ako nanlamig, nagsimulang manlamig, nung gawing CD na lang ang dadali ng manggagawa, ipe-play sa lokal. Compact disc, CD. Yes, oo. Yan. Ano ko yun? Oo, CD. Pero kasi dati, ang sistema, pagkatapos ng pasalamat, mag-aaralan. Oo. Magte-texto si Brad Eli, magte-texto si Bes, tapos makikinig kami, may outline kami, Yun tapos yung mabilisan kami lahat ng sasabihin hangga't maaari, letra por letra, maisulat mo doon sa outline. Hangga't oo. maaari, mai-deliver mo siya kung paano mo siyang napakinggan. So yun ang ano namin, yun ang goal namin kung paano namin napakinggan mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. So, kung paanong with conviction tinexto ni Brad Eli, ganun din namin ite-texto yan. So, may screening, ah, may screening, tapos bibigyan ka ng go signal kung pwede ka mag-texto kinabukasan. Pagka hindi ka pumasa sa screening, halimbawa may sablay ka, hindi ka pwede mag-texto kinabukasan. Oo. So yun, nasasala yung nasasala yung kaya nga screening, di ba? Nasasala yung mali yung diwa kung hindi ka pa ready. So ganun ang sistema nun. Until
hindi ko maintindihan or meron silang sinasabing purpose kung bakit nila ginawang CD. Doon na ako sabi ko ano pang silbi ko ako. Magpe-play na lang ako ng CD. Ngayon, kinausap ko si Brad Sani noon, Brad Sani Katan. Ah, kung ba't ako ang sagot lang sa akin ni Brad Sani, na wala na ako na isagot. Sabi niya, ayaw mo ba na si Brad Eli mapakinggan ng mga kapatid? Di syempre, anong isasagot mo doon? Mhm. Di kahit anong isagot mo doon, palalo ang labas mo eh. Oo. Di ba? Ikaw ang Hindi na ako sumagot. Di ba? tagilid. Oo, tagilid ka pag sumagot ka. Hindi na ako sumagot. So, inisip ko, ako may mali. Ako may mali. Malamang ako may mali. So, tinanggap ko yun. Ako may mali. So, lumipas. That was 2003. Parang 2000, hindi. Bago mag 2003, inactive, nag-ano na ako, hindi na ako nagmanggagawa. So, nagmanggagawa ako parang 1996 to 2002. Something like that. Ganyan. So, hindi na ako nagmanggagawa. Hindi nga ako formal na nasuspindi. Hindi nga ako alam mo yung circular. Hindi naman ako na circular eh. Pero, kumbaga, hinatulan ko na yung sarili ko na, hindi na ako karapat-dapat. So, doon na ako nagsimulang manlamig. Until, tuluyan na akong hindi umattend noong 2008. 2008, yan, natatandaan ko, hindi na ako masyadong umaattend. Ayun na. Pero Brad, eto gusto ko maintindihan ulit ng mga nakikinig ng mga nanonood at makakapanood pa kasi alam ko ang live hindi naman yata nawawala ito ng 30 days eh. At saka dito so sa iba-ibang platform. Kasi oo. maraming nag-aabang dito, brother. Hindi ko alam kung pwede kong banggitin pangalan mo. Pero nakalantad. Nandyan na eh. Andyan na. Si brother Ili. Pambira ka eh. Ano naman to? Maraming nag-aantay, nag-aabang na ma-upload kasi kagaya nga nung nag-usap tayo, di ba may mga tinanong ka, meron bang closet? Oo, meron closet. Kaya lang hindi ko pwedeng kasi nangako ako sa kanila pagka sinabi ko, sisirain ko naman yung yung pangako ko sa kanila.